Ngayon ay hindi lang tayo sa balitang Ripple nakatutok, kundi pati na rin sa mabilis na paggalaw sa loob ng Pi Network ecosystem. Mainit po ang balita mula sa CoinGate dito dahil ang Pi Network ay formal nang naglabas ng direktiba para sa Protocol 21.2 upgrade. Mayroon po tayong April 6 deadline para sa mga node operators. At kung hindi po sila makakapag-upgrade bago ang petsang ito, posibleng ma-disconnect po sila sa network. Ito po ay bahagi ng second migration phase ng Pi mainnet. Kasabay nito, ang Protocol 21 ay opisyal ng live para patatagin ang infrastructure ng blockchain. Ngayon, sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung itong upgrade na ito ang magsisilbing susi para sa isang price rally o kung kailangan nating mas mag-ingat dahil sa nakikita nating indicator sa ating chart. Kaya ihanda po ang ating mga mata sa visuals dahil pag-uusapan po natin ang bawat support at resistance level ni Pi Network dito. Yan, simulan po natin sa Protocol 21 at ang roadmap patungong smart contracts. Ang paggalaw po ng Pi Network mula po sa Protocol 20.2 patungong bersyon na 21.2 ay hindi lamang po basta-basta update. Ayon po sa Pi Core team, ang focus nito ay infrastructure improvement. Bagamat wala munang mga bagong user features sa ngayon, ito ang magsisilbing pundasyon para sa Protocol 22.1 na ilalabas po sa April 22 at ang inaasam-asam na Protocol 23.0 sa May 18. Ngayon ay bakit nga ba ito importante? Importante ito dahil ang Protocol 23 ang nakatakdang mag-enable ng smart contracts at saka decentralized at saka decentralized finance o DeFi capabilities sa loob po ng Pi ecosystem. Ibig sabihin ay naghahanda na sila para sa tunay na utility ng network. Ang April 6 deadline naman ay para sa mga nodes na kung saan ay ang first gate na kailangan malampasan ng community para masiguradong compliant ang lahat ng bagong framework. Ayan, ang masasabi ko po rito ay pumasok po tayo sa ating technical analysis dito. Ayan. Sa ngayon, ang current price ni Pi ay naglalaro po sa 0.17 something. Yan, sa ngayon is 0.1736. Pero mabilis pong nagbabago yan. Kung titignan po natin, ay mapapansin po natin na ang ating Hall Suite indicator dito ay kasalukuyang red at siya po ay curve downward. Ayan. Sa mga hindi pa nakakaalam kung alin saan dito ang ating Hall Suite indicator ay ayan po. Yan. Kulay red at downward po ang kanyang direksyon. Ibig pong sabihin yan ay kahit may magandang balita tungkol po sa Protocol 21, ang momentum ng market ay pilit pa ring hinihila ang presyo pababa. Ayan. Ngayon ay maliban po sa ating Hall Suite indicator ay meron din po tayong minor support dito sa 0.1738. Ayan. Which is sa ngayon ay yung kasalukuyang candlestick natin ay dito po siya tumatama. Ayan. At mapapansin din natin na yung mga nakaraang apat na candlesticks dito ay nagkaroon po tayo ng rebound sa area na ito. Ayan, ibig sabihin ay may mga buyers po talaga na pilit na dinedepensahan ang 0.1738 na price level na ito.
Pero dahil ang ating Hall Sweet indicator ay red at naka-curve pababa, kailangan pa rin natin na maging maingat. Kaya masasabi ko po rito ay ang April 6 deadline ay nagsisilbing double-edged sword. Pwede pong maging bullish ito dahil sa network stability, pero pwede ring magdulot ito ng fear o takot sa mga operators na hindi po makaka-upgrade on time. Kaya dito po sa ating chart, hanggat hindi po nag-uumbisang mag-flatten ang ating Hall Sweet indicator dito, ang 0.70 na price level ay mananatiling shaky ground. Pag-usapan naman po natin ang pagdagsa ng PI tokens sa mga exchanges. Yan, isa pong nakakabahalang data ang lumabas sa PI scan. Ang mga centralized exchange balances ay bigla po kasing tumaas. Sa ngayon, mayroon ng 477.5 million PI tokens sa mga exchanges, gaya po ng Gate.io, Bitget, Kraken, at saka OKX. Sa loob lamang po ng nakalipas na 24 hours, mayroong net inflow na 904,833 PI tokens. Ibig pong sabihin ay mas maraming tao ang nagdideposito ng kanilang PI sa mga exchanges kaysa sa nagwi-withdraw. Ngayon ay bakit nga ba ito nangyayari? Madalas kapag tumataas po kasi ang exchange inflows, ang mga traders ay nag-hedge laban sa volatility. Ibig pong sabihin, gusto nilang maging handa na ibenta ang kanilang holdings kung sakaling magkaroon ng matinding galaw sa presyo bago po sumapit ang April 6 deadline. Yan, balikan po natin ang ating chart at tingnan naman po natin dito ang ipinapakita ng ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Yan. Kasalukuyang ayan po na meron tayong anim na magkakasunod na red growing bars dito or mga kulay red na QQE bars na lumalaki ang kanilang sukat. Ayan. Maging yung kasalukuyang QQE bar natin ay mas malaki sa mga previous na QQE bars. Ito po ay isang malakas na bearish signal. Kapag ang mga bars ay palaki ng palaki ang sukat, ibig sabihin nito ay bumibilis po ang momentum ng mga sellers. Kaya ang pagtaas po ng exchange inflows ay tumutugma sa nakikita nating 6 red bars dito sa ating QQE mod indicator dito. Kaya ang opinion ko po rito ay wag po tayo magpadala sa hype ng Protocol 21 nang hindi po natin tinitignan ang ating liquidity risk. Maraming supply ang nakahanda sa mga exchanges at kung hindi po ito kayang saluhin ng demand, baka mabasag po ang ating minor support dito na 0.1738. Ang pagdagsa sa OKX at Gate.io ay sinyales na ang mga whales ay posibleng nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon. Pag-usapan naman po natin ang laban sa support at saka resistance levels. Ayan. Kahit may pressure. Ayan, kahit may pressure po ay tumaas po ang daily trading volume ng 14.36% na umaabot po sa mahigit $15 million. Ibig pong sabihin ay buhay na buhay po ang trading activity ni PI. Ang mga market participants ay nag-aabang kung kaya bang itulak ang presyo ni PI paitaas para makuha ang 0.30 na target sa hinaharap. Ayan. Balikan po natin ang ating chart at ang masasabi ko naman tungkol dyan ay meron po tayong minor resistance sa 0.1859. Ayan. Lagay po natin dito. Yan, meron po tayong minor resistance dito.
Yan, nasa 18.59. Ito ang kailangan nating mabasag para masabi po nating nagsisimula na ang rebound. Pero ang mas malaking harang po dito ay ang major resistance sa 0.1962. Ayan, mas matibay po ito. 0.1962. Ayan. Yan ang ating major resistance. Sa kasulukuyang takbo ng ating Hall Suite na indicator ay malayo-layo pa ito. Sa kabilang banda ay bantayan naman po natin ang ating major support sa 0.1597. Ayan, ito naman ang ating yan, isa po pala itong minor support. Yan, meron po tayong dalawang minor support dito. Yan, at saka ito. 17.38. Yan po ang ating mga support. Ayan. At yan, kung sakaling hindi po kayanin ng 0.38 minor support at tuluyang nabasag ito dahil sa 6 na red bars ng QQE mod, ang 0.1597. Ayan, ang 0.1597 dito sa ibaba. Ayan. Ito po yung huling depensa natin bago ang mas malalim na pagbulusok. Kaya ang masasabi ko po rito ay sa roadmap patungong protocol 22 at saka 23 ay napakaganda nito para sa long term. Pero sa short term, ang technical pain ay nandito pa. Ang 4 candle rebound natin dito sa ating minor support na 0.1738 ay magandang sign. Pero kailangan po nating makita na ang ika-5 dito or ika-6 na candlestick ay magsara ng mas mataas. Kung mananatili po tayo dito sa 0.17, para tayong naglalakad sa manipis na yellow habang papalapit ang April 6 na deadline. Kailangan po nating maintindihan na ang SMART Protocol 23 ay malayo pa, kung saan ay sa May 18 pa iyon. Ang market sa ngayon ay discounting the present infrastructure upgrade. Kaya masasabi ko po ay huwag po tayong maging emosyonal dito sa 0.17. Gamitin po natin ang ating QQE mod para makita kung kailan magsisimulang lumiit ang mga red bars. Kapag nakita po natin na ang unang shorter red bar, ayan, yan na ang senyales na ang selling exhaustion ay nagsisimula na. Kaya hanggat lumalaki po sila, ang mga bears ay may control pa rin sa manibela. Pag-usapan naman po natin ang node operators at saka ang network stability. Ang PyCore team ay seryoso po sa April 6 na cut-off. Ayan. Ang mga nodes na hindi po mag-a-update ay tatanggalin. Ito ay para masigurado na ang Protocol 21.2 ay fully implemented sa buong network. Ang galaw na ito ay para po sa stability. Pero sa mata ng mga investors, anumang disconnection ay pwede pong bigyan ng maling interpretasyon. Yan. Ang masasabi ko naman po tungkol dyan, yan sa node deadline na yan, ay ito ay konektado po sa ating price action. Kapag ang isang network ay naglilinis ng mga non-compliant nodes, ang resulta ay isang matatag na blockchain. Sa long term, bullish po ito. Pero tignan po natin ang presyo na nananatili sa 0.17. At ang tanong ay bakit? Dahil ang market ay naghihintay po ng proof of success. Dito po sa ating chart, ang Hall Suite indicator natin dito, ayan, na nagpakurba sa pababang direksyon ay nagsasabing hindi pa sapat ang balita
ng Protocol 21 para baliktarin ang trend. Ang anim na red bars naman dito sa ating QQE mode ay nagpapakita ng mga tao ay mas pabor sa safety kaysa sa speculation. Kung makakita po tayo ng sideways movement dito sa pagitan ng 0.1738 at saka 0.1859, ito po ay sinyalis ng accumulation. Pero kung pagbiglang tumalon ang exchange inflows at mabasag ang 0.1738 dito, ang susunod na hinto natin ay nasa 0.1597. Kaya ang masasabi ko po ay bantayan natin ang 0.1859 na minor resistance. Kapag nabasag naman yan or ito, dito lang natin masasabi na ang Protocol 21 rally ay nagsisimula na. Pero hanggat nasa ilalim po tayo niyan ay kailangan po nating manatiling vigilant. Ngayon ay sa kabuuan, ayan, ang Pi network ay nasa gitna po ng isang napakalaking transition. Mula Protocol 21.2, ayan, ngayong April 6, patungong Protocol 22 sa April 2022, at ang inaasam na DeFi era sa May 18, ayan, malinaw po ang roadmap. Pero ang kasalukuyang chart ay nagbibigay po sa atin ng babala. Ang 0.17 na kasalukuyang presyo ay isang napakalaga na area kung saan naglalaban po ang institutional upgrade at saka ang market momentum. Kaya sa technical analysis, ang Hall Suite indicator natin dito ay red at ang anim na lumalaking QQE bars natin dito sa QQE mode ay hindi natin dapat balawalain. Mayroon po tayong support dito sa 17.38 at saka 15.97. At resistance naman sa 0.1859 at saka 0.1962. Kaya ang laban po sa 0.30 na target ay mahaba pa. At ang April 6 deadline ang magiging unang pagsubok sa katatagan ng ating network. Kaya manatili po tayong disiplinado, laging tumingin sa mga indicators bago gumawa ng desisyon. At tandaan po natin na dito sa crypto, ang timing ay kasing halaga ng balita. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.